Parang kapatid. Kapatid. Ang dali naman. Ang hilig ay itaas ang pagkatao, wala sa paghatol at kasamaan. Sa kanyang bangon, magsisihangari ang buhay at tamang landas ng buhay ng tao. Ang multo ng panlulupig ay ang pukaw, ang puso ng mga manhid. Ipakita ang pagrebelde sa paghatol. Hindi pa rin kaya iwasin ang katiwalian at hangarin ang tamang landas. Sila'y magiging yaong di kayang iligtas at lalamunin sa landas. Ang kabuluhan ng panlulupig ay ang iligtas at tao, ipakita katapusan nila. Mabuti o masama, iniligtas o isinumpa, lahat ay ibinunyag sa gawa ng panlulupig. Ang mga araw ay ang lahat ng bagay ay nito sa paraan ng gawain ng mga huling araw ang lupig at hatulan ang kasalanan ng tao. Inuunin ko mga tao sa sansimulan. Mga tao sa lahat ng bansa'y sasailan sa panlulupig, magpapasakot sa harap ng luklukan ng paghatol. Ang kabubuhan ng panlulupig ay ang iligtas at takot, ipakita katapusan nila. Mabuti o masama, iniligtas o isinumpa, lahat ay ibinunyag sa gawa ng panlulupig. Kahit ito yung para sa buhay. Ito yung para sa buhay guys yan. Yan, kasi maganda yung ano ko doon pumapalsa. Kaya yan, magamit ako kasi Ang pumapabalik. lahat ng nilazang ay hahatulan sa luklukan ng paghatol. Walang sinumang makatataka sa paghatol na to. Walang tao o bagay ang di mapangkatid ayon sa uri. Lahat ay uuriin dahil malapit ng wakas ng lahat. Lahat ng langit at lupa ay darating sa wakas nito. Tao'y paano magkakatakas sa tapusan ng pag-iral niya. Ang kabuluhan ng panlulupig ay ang iligtas ang tao, ipakita ang katapusan nila. Mabuti o masama, iniligtas o isinumpa, lahat ay ibinunyag sa gawa ng panlulupig. Ang kabuluhan ng panlulupig ay ang iligtas ang tao, ipakita katapusan nila. Mabuti o masama, iniligtas o isinumpa, lahat ay ibinunyag sa gawa ng panlulupig. Ano ako magpapabalik.
Ito naman yung bell. Nang dumating si Jesus sa mundo ng tao, winakasan niyang panahon ng kautusan at dinalang kapanahunan ng biyaya. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang Diyos, winakasan niyang kapanahunan ng biyaya at dinalang kapanahunan ng kaharian. Yaong mga tumatanggap sa ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay aakay sa kapanahunan ng kaharian, tatanggap ng gabay ng Diyos. Pagkapatawad sa mga sala ng tao, nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila tungo sa bagong kapanahunan. Sinimulan na niyang gawain ng paghatol upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako. Higit na katotohanan, higit na pagpapala ang tatanggapin ng mga nagpapasakop. Namumuhay ng tunay sa liwanag, makakamit nilang katotohanan na ang buhay. Gumawa si Jesus ng maraming gawain sa tao, pagtubo sa sangkatauhan lang ang gawain na kumpleto niya. Siya'y naging handog ng tao para sa kasalanan, subalit din niya inalis sa tao ang lahat ng tiwali nitong disposisyon, lahat ng katiwalian ng tao. Kinailangang pasanin ni Jesus kasalanan ng tao upang iligtas ang tao mula kay Satanas. Higit na gawain ng Diyos ang kailangan upang alisin sa tao ang tiwaling disposisyon ni Satanas. Pagkapatawad sa mga sala ng tao, nagkatawang tao ang Diyos upang akayin sila tungo sa bagong kapanahunan. Sinimulan na niyang gawain ng paghatol upang tao'y dalhin sa mas mataas na dako. Higit na katotohanan, higit na pagpapala ang tatanggapin ng mga nagpapasakop. Namumuhay ng tunay sa liwanag, makakamit nilang katotohanan na ang buhay. Maganda siya guys. One seat nil kanto. Pagbili din ako nito guys. Kailangan to. Maganda siya guys. Yung kanto na maliit. Yan guys. Yan siya. One seat na nil kanto. Yan siya guys. Yan. Maganda yung wala. Ang pagpapakita ng Diyos ay nagpapahiwatig ng pagdating niya sa lupa upang gumawa sa sarili niyang pagkakakilanlan, disposisyon, pamamaraan. Pumaparito siya upang magsimula at tumapos ng isang kapanahunan. Oo nga guys. Makabasa na ako guys. Ang pagpapakita niya'y di seremonya, tanda, larawan, himala o malaking pangyayari. Lalong di ito relihiyosong proseso, bagkus tunay na nahahawak at nakikita. Di ito para sa pagkilos ng wala sa loob o pansamantalang pagsasagawa. Sa halip para sa isang yugto ng gawain, sa plano ng pamamahala niya. Sinisimulan ng gawain tong bagong panahon, tinatapos ang luma. Ito'y pinahusay na gawain para sa kaligtasan ng tao. Dinadalang tao sa bagong kapanahunan, itong kapuluhan ng pagpapakita ng Diyos.
Ang pagpapakita ng Diyos ay laging makahulugan, konektado sa plano ng pamamahala niya. Iba ito sa pagpapakita niya pag pinapatnubayat, nililiwanagan niyang tao. Sinisimulan ng gawain tong bagong panahon, tinatapos ang luma. Ito'y pinahusay ng gawain para sa kalikasan ng tao. Dinadalang tao sa bagong kapanahunan, itong kapuluhan ng pagpapakita ng Diyos. Nagsasagawa ng yugto ng dakilang gawain ang Diyos, sa tuwing inihahayag niya ang sarili. Naiiba sa gawain niya sa ibang kapanahunan, isang di inaakal at bagong karanasan para sa tao. Sinisimulan ng gawain tong bagong panahon, tinatapos ang luma. Ito'y pinahusay na gawain para sa kaligtasan ng tao. Dinadalang tao sa bagong kapanahunan, itong kapuluhan ng pagpapakita ng Diyos. Sinisimulan ng gawain tong bagong panahon, tinatapos ang luma. Ito'y pinahusay na gawain para sa kaligtasan ng tao. Dinadalang tao sa bagong kapanahunan, itong kapuluhan ng pagpapakita ng Diyos. Sa atin ito mapapakita. Kasalanan ng tao'y mapapatawad sa paghandog sa kasalanan. Ngunit tao'y di matigil sa pagkakasala at di mabago ang kalikasan niya. Upang ito'y di na makasalanan, pagbako sa Diyos sa krus ay nagbigay kapatawaran sa tao. Ngunit sa katiwalian ni Satanas, tao'y patuloy na namumuhay. Tao'y dapat ganap na mailigtas sa kanyang disposisyong makasatanas. Kalikasan ay malilipol, di kailan babalik ng disposisyon ng tao'y mababago. Dapat maunawaan ng taong landas ng buhay, paglagot pagbago ng disposisyon niya. Dapat kumilos siya ayon sa daang ito, upang pagbago'y unti-unting mangyayari. Tapos sa liwanag makapamumuhay at kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Thank you at guys for iwinawagsi watching ang my workout. tiwaling disposisyon. Siya'y